noong nakita na at sinimula na ang pag-atake kay VP Sara, especially doon sa mid-2023, doon na nag-umpisa na bumulusok yung ratings ni Bongbong Marcos. Bumulusok ulit no, ng sobra-sobra doon sa March 11 na kidnapping ni former President Rodrigo Duterte. At mula noon, hindi na nakakabangon itong si Bongbong Marcos dahil besides nakita ng mga tao na pamulitika ang ginawa nitong si Bongbong Marcos, and along that pamumulitika ay nakita at naobserbahan na rin ang corruption ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dito natin nakikita na buong gobyerno pala ay isang parang criminal organization na kung titingnan natin, no, absent the hard evidence, circumstantial lang at yung mga nakikita at naobserbahan natin na ang mga masterminds ay talagang si Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez. Dahil nakalipas na po ang mahigit 3 taon na termino po ng kasalukuyang administrasyon at kalitwat kanan na rin po yung mga survey na lumalabas at nananatili pa rin po sa lahat ng mga matatas na opisyal ng ating gobyerno, Vice President Sara ang may pinakamataas na grado, ratings, mapatras, approval o di kay performance compare sa atin pong presidente na kung kukunin yung net trust, net rating po niya negatibo. Kumbaga sa Bisaya pa utangan pa siya, no? So by EB, ano ba ang nakikita ninyo na possible na nakakaapekto dito sa rating ng kasalukuyang administrasyon ng presidente natin yan? Well, unang-una, let me bring to you nung unang umupo itong si Bongbong Marcos na napakataas ng kanyang trust and approval rating, no, on the back of the success of the unit team, no, yung tambalan nila ni VP Sara. After that, noong nakita na at sinimula na ang pag-atake kay VP Sara, especially doon sa mid-2023, doon na nag-umpisa na bumulusok yung ratings ni Bongbong Marcos. Minsan bahagyang tumataas pero ang trend niya kung titingnan mo yung graph, no, ang chart ay talagang bumaba at bumulusok hanggang doon na nga sa impeachment ni VP Sara noong February 5, 2025 at hanggang bumulusok ulit, no, ng sobra-sobra doon sa March 11 na kidnapping ni former President Rodrigo Duterte. At mula noon, hindi na nakakabangon itong si Bongbong Marcos dahil besides nakita ng mga tao na pamulitika ang ginawa nitong si Bongbong Marcos, lalong-lalo na yung ginawa niyang instrumento dyan ay yung kanyang pinsan who was then Speaker of the House. And along that pamumulitika ay nakita at naobserbahan na rin ang corruption ng administrasyon ni Bongbong Marcos at hindi lang ang korupsyon, kung hindi, yung wala talaga tayong nakikitang very major projects at mga makabuluhang mga programa kung saan na-address ang concerns ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung inflation, yung mga failed promises niya, yun na yun. At yung parang final nail in BBM's ratings coffin, yung final na ano ba yun, yung nail sa kanyang kabaong, no, ito na ngang corruption na sinimulan niya at akala niya he can control the narrative na siya yung hero, nag-backfire sa kanila at hindi na ngayon niya, it's spiraling out of control ang corruption na ito at nabalatan halos lahat na. At dito natin nakikita na buong gobyerno pala ay isang parang criminal organization na kung titingnan natin, no, absent the hard evidence, circumstantial lang at yung mga nakikita at naobserbahan natin na ang mga masterminds ay talagang si Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez. Yun ang rason
na talagang bumulusok, no? At hindi na yan makakabawi sa tingin ko, Admar and MJ. Opo, pero nakita nyo ba sa mahigit 3 taong pamumuno na kumbaga umabot ba sa punto na uy, makakabawi na sana ito or pwedeng bumawi ito or may dapat gawin, makakabawi sana ito para mapaganda yung kanyang imahe by EB? Wala akong nakita, no, MJ, no, sa ngayon, no, looking back, again, sabi nila nga, hindsight is always 2020. Kasi nga, ito na ngayon, yung mga suspetsya natin noon, imagine, no, ang nag-umpisa dyan towards the end of 2023 was the fake People's Initiative, no, kung saan nag-promise itong sina Martin Romualdez ng ayuda para lang pumirma at budulin yung mga tao na pumirma doon sa People's Initiative na kung saan ang talagang layunin is to change the Constitution, amend the Constitution para magiging parliamentary na ang ating sistema ng gobyerno at magiging de facto Prime Minister itong si Martin Romualdez. So mula noon hanggang itong issue doon sa West Philippine Sea kung saan hinayaan nila na ang mga Amerikano ang magdidikta dito sa ating foreign policy at lumayo sa kanyang campaign promise si Bongbong Marcos for continuity, especially with the former President Rodrigo Duterte's foreign policy, independent foreign policy, at yung pagdagdag niya ng additional 4 or 5 EDCA sites. Ngayon nga, sabi nga nila, nasa 7 na yung EDCA sites, na lalo tayong pinapalapit doon sa dangers of an actual shooting war doon sa South China Sea. Yan at yung pangungutang na kalabisan na nitong administrasyon na to, pero hindi natin nakikita kung saan napupunta. Ngayon nakikita na natin, ayun lang pala't napupunta sa mga bulsa ng mga kurakot na politiko, wala talaga tayong nakikita na redeeming moment doon sa the last 3.5, no? If I may say, na administrasyon itong si Bongbong Marcos. Wala talaga akong nakikita Admar and MJ, no, sorry to say this, no, hindi naman sa very antagonistic ako, pero alam mo, yung stock market natin, yung foreign direct investment levels natin, yung ating economic growth. Pag ang isang kasi sa ibang bansa kahit may corruption, pero pag solid yung economic policies mo, pag solid yung iyong economic fundamentals, hindi gaanong bababa ang ratings ng isang pangulo, ng isang leader, no? Kung nakikita ng mga tao at ramdam nila na yung kanilang pamumuhay ay bumuti kahit man lang konti. Dito kay Bongbong Marcos, walang kabutihang nagawa. In fact, talagang pasakit yung administrasyon na ito mula sa kanyang pag-upo, MJ. Opo, ano naman masasabi mo by EB dahil meron ding nagbibigay pahayag, nagtataka, yung Vice Presidente wala naman daw ginagawa pero bakit mataas ang grado? Sa tingin mo ano ang nakahata kung bakit ay mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan? Sa kabila po ng kaliwat kanang mga pagpukol, mga akusasyon, alegasyon laban sa kanya, paninira laban sa kanya, sinampan pa siya ng kaso, na-impeach pa siya, umuugong na naman ang panibagong impeachment. Alam natin, wala naman ata siyang makinarya di tulad ng mas nakatataas sa kanya sa posisyon at may hawak-hawak na ahensya ng gobyerno po by EB. Ayun na nga, no? Yung mga kritiko ni VP Sara, ang sabi, kaya nga popular siya at yung mataas yung trust rating kasi wala naman daw ginagawa at hindi naman siya yung command responsibility sa mga kapalpakan ng mga nasa ehekutibo, no? Pero my argument is that, of course, no, totoo na spare tire lang si VP Sara. Pero ganun din, if you look back at history, traditionally yung mga vice presidents ay hindi nga naano yung kanilang ratings masyado kasi wala nga silang masyadong issue dahil hindi sila yung nasa front ng executive. Pero ang isa sa mga rason
ay sinabi mo na rin kanina, Admar at MJ, yung kabi-kabilang demonization, multi-billion peso black propaganda, everything has been thrown against the Vice President, including the kitchen sink. Well, not just the kitchen sink, but the entire kitchen. Pero hindi pa rin natitinag yung VP Sara, hindi pa rin sila nakapag-produce ng konkreto at mabigat na ebidensya. And in fact, sila pa ang nadibang, sila pa ang nasunog, sila pa ang nagmukhang tanga, at sila pa ngayon ang nagmukhang walang modo at walang malay sa buong nagaganap. At yun sa tingin ko, ang isa sa rason bakit continually tumataas yung ratings ni VP Sara, add to the fact na yung ligasiya ng tatay niya ay nakikita pa rin ng mga Pilipino, because you have to be reminded by the fact that yung tatay niya na nakapiit ngayon sa The Hague went out of office with the highest approval rating in the history of this country for any president, in the high 80s, ang sabi nga ni Ronald Holmes ng Pulse Asia.